Magandang araw mga bata, narito ang ating aralin sa Language Quarter 2 Week 3 at Day 2 na tayo. Layunin, sa pagtatapos ng aralin ng mga mag-aaral ay inaasahang matutukoy ang mga pangalan ng hayop mula sa isang kwento na napakinggan. Magagamit ang mga pangalan ng tao upang palawakin ang isang tiyak na paksa. Maipaliliwanag kung paano sinasalamin ng wika ang mga kaugalian at pamantayan ng kultura sa pamamagitan ng pagbabahagi tungkol sa wikang ginagamit sa tahanan at magbahagi ng mga salita mula sa kanilang unang wika. Sa inyong kwento sa reading para sa linggong ito ay nakilala ninyo si Volox at Plox. Kakaiba ang oso na si Volox sapagkat gusto niya ng malinis na silid-aralan. Kakaiba din si Plox sapagkat noong una ay hindi niya maunawaan si Volox sa paglilinis nito sa kuweba sa silid-aralan. Sa huli ay iginalang na lamang ni Plox ang kagustuhan ni Volox. Upang mas mapalawak pa ang ating kaalaman sa mga hayop sa nakaraniwang nakikita natin sa paaralan, magtala kayo ng mga salita na may uugnay natin sa mga sumusunod. Paalala bago nyo pag-aralan ang language natin ngayong araling ito, kailangan ay natalakay muna ang aralin sa Reading and Literacy ng Week 3, Day 2 ng Quarter 2 para malaman nyo ang kwento ni Volox. Sa araw na ito, pag-uusapan natin ang inyong karanasan sa paaralan na may kaugnayan sa hayop. Sa unang bahagi ng talakayan ay nagpatala ako ng mga hayop na nakikita ninyo sa paaralan. So ano ang damdamin ninyo tungkol dito? May mga hayop ba kayong nakikita sa paaralan? O yung iba kasi, 'di ba, merong mga naliligaw na mga pusa, yan. O kaya may nakita kayong manok, baka may inaalagaan sa paaralan niyo ng mga ganon. So ang mga hayop ba na ito ay naninirahan sa paaralan o naligaw lamang o bumisita? O kasi sa aming paaralan, mayroong mga pusa na doon na talaga nakatira. At nagkaroon din ng pagkakataon, nagkaroon ng inalagaang manok sa aming paaralan. So may mga hayop na naliligaw sa aming paaralan. So kayo ba? Ilan sa mga hayop na inyong nabanggit na nakikita ninyo sa inyong paaralan ay pwedeng mga ibon, ayan. Pwede silang nanirahan doon at nagtayo na ng pugad. Pusa, aso, maaaring may alaga ding isda kung meron kayong mga fish, mga aquarium. At kuneho, maaari din yun. Ang lahat ng aking nabanggit ay pangalan at ito ay pangalan ng mga hayop. So, ang mga pangalan ay nagbibigay pangalan sa mga tao, bagay, lugar, at hayop. Ano kaya ang magiging reaksyon ng mga mag-aaral ni Volox kapag nakita nila ang kanilang malinis at masinop na silid-aklatan? Matutuwa kaya sila o hindi? Siyempre, matutuwa. Maraming hayop pa tayo na makikita sa iba't ibang lugar. So, magbigay nga kayo ng mga hayop na makikita sa bawat lugar. Mga hayop na makikita sa dagat. Sige nga, magbanggit nga kayo sa akin. Okay, so tingnan nyo nga kung nandito sa susunod na slide yung mga nabanggit ninyo. Yan, ito yung mga water animals. So, meron tayong dolphin, shark, starfish, sea lion, seal, catfish, trout, salmon, whale, squid, seahorse, manta ray, tuna, lobster, mollusk, snail, octopus, jellyfish, stingray, guppy, goldfish, plankton, grouper, betta. So, ang dami pa, no? Mas marami pang iba na hindi na natin kilala. So, ilan lamang ito. Then, magbigay naman kayo ng mga hayop na makikita sa bukid. O, sige, tingnan natin kung nandito yung mga binanggit nyo. Yan. So, ilan ito sa mga hayop na makikita sa bukid? So, meron tayong kabayo, kambing, baka, baboy, kuneho, manok. Ayan, tupa. Yan. So, iba-iba. May kulang pa dito, no? So, meron pang iba na wala dyan na makikita natin sa farm. Mga hayop na makikita sa kagubatan. Ano kaya ang mga hayop na makikita sa gubat? So,
Ito ang ilang halimbawa ng mga hayop na makikita natin sa kagubatan. Yan, di ba? Ngayon mga bata, nais ko kayong tanungin kung may nais ba kayong malaman tungkol sa isang partikular na hayop, no? Or ano ba ang klaseng ano ba ang mga impormasyon na dapat nyo pang malaman tungkol sa hayop? So, dahil hindi ko kayo masasagot ngayon, maaari nyong tanungin ang inyong mga kasama sa bahay o kung sa paaralan, maaaring pagbalik nyo sa inyong paaralan, maaaring tanungin nyo ang inyong guro o ngayon na mismo, tanungin nyo yung mga kasama nyo sa bahay para makuha nyo na ang nais nyong kasagutan. Bakit kailangan nating magtanong? No? Ang pagtatanong ay isa sa mga paraan kung paano ninyo maipaparating sa inyong guro ang mga bagay na hindi malinaw sa inyo. Dito ninyo rin bibigyang linaw ang mga konsepto na sa tingin ninyo ay kailangan pang mas malalim na paliwanagan. Kunwari, ang tanong ninyo ay tungkol sa mga hayop sa dagat. May gusto kayong malaman sa partikular na hayop na nandun. So, pwede nyong tanungin o pwede kayong tumulong sa paghahanap ng sagot. Kung medyo mahirap, pwede kayong mag-search sa internet at para masagot ang inyong katanungan. So, mas lalawak ang ating kaalaman kapag tayo ay nagtatanong kasi marami tayong malalaman. So ngayon, limitado lamang ang mga hayop na nakikita natin sa paligid ng paaralan. Kasi syempre, mga bata ang nandito, hindi naman ito zoo, hindi rin ito farm. So karaniwan ito lang ay ibon, aso, pusa, isda at kung mayroon ito sa opisina. Kung magkakaroon ka ng pagkakataon na tanungin ang eksperto sa mga hayop, ito yung mga vet. Yan. Yan, hayop ng programa sa inyong paaralan, anong hayop ang nais mong mas makilala? Sige nga, sabihin nyo, ano yung hayop na gusto mo pang mas makilala? Ako, siguro ostrich. Yan, kasi ito yung pinakamalaking ibon. Tapos naku-curious ako dun sa itlog niya kasi hindi pa ako. Nakakita na ako, ayan, pero hindi ko nahawakan kung gano'n ba talaga ito katigas. Tapos gusto kong ma-experience kung paano basagin yung itlog ng ostrich kasi sobrang tigas nga nito, no? Kung talagang martilyo ba talaga lang ang makakabasag. Yan. So, kayo, pwede rin kayong magtanong o maging curious dun sa mga hayop kung saan gusto nyo talagang malaman ang impormasyon tungkol dito. So, ngayon, ano-ano ang itatanong nyo sa eksperto? Ayan, kayo na ang bahala doon. Ngayon, mayroon akong pangungusap na ipapakita sa inyo na nais kong buuin ninyo batay sa inyong mga natutunan. Mayroong mga blank na makikita sa paaralan. So, ito ay hayop. Ang pangalan ng mga blank ay nabibilang sa pangalan. Ang pangalan ng mga hayop ay nabibilang sa mga pangalan. Ang blank ay isang paraan upang mas mapalawak ang kaalaman. Ito ay pagtatanong. So, ang pagtatanong ay isang paraan upang mas mapalawak ang kaalaman mula sa eksperto sa mga pinag-uusapang paksa. Ngayon mga bata, nais kong iguhit ninyo ang mga hayop na inyong napili na makikita sa paaralan o kung wala man, maaaring sa bahay. Magbigay kayo ng 3 salita na may una nyo sa hayop na ito. At ngayon, sabihin nyo ang check kung ang sumusunod na pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng hayop at X kung hindi. Isda. Check or X? Check dahil ito ay pangalan ng hayop. Bulaklak. Check or X? X dahil ito ay bagay. Ibon. Check. Daga. Check. At ang payong, X, dahil ang payong ay bagay. Naway may natutunan kayo ngayong araw na ito. Muli, abangan ang ating susunod na lesson. Paalam!